Alam po ninyo kung meron lang delikadesa o kaya sabihin natin kahihiyan kahit konti ang mga politiko, elected senador, elected congressman. Kaya ako tinutukoy yung elected kasi iba yan, may mandate yan eh. Dahil sila inihalal ng taong bayan. Ibig sabihin taong bayan ang naglagay sa kanila sa posisyon. Kung sila'y nasasangkot, alam naman nila ang totoo eh. Kung bakit ang kanilang kaso at posibleng kaso ay malversation of public fund, graft in corruption, plunder o pandarambong sa bayan. Ang bigat po nun. Ako ang aking pong observation. Alam ng mga kinasuhan at kakasuhang politiko kung ano ang totoo. Pride na lang yung ayaw mag-resign or hindi aamin kasi gusto niya magkaroon ng trial. Pero yung mabahiran ang tiwala ng taong bayan sa pagkakalagay sa kanila kasi ang kanilang puhunan ay yung boto ng mamamayan na sila pinagkakatiwalaang matino, hahawak ng matino ng pera ng bayan, hindi mang-aabuso sa bayan, hindi aabusuhin ang kapangyarihan at pera ng bayan. Yun po yung kapalit ng pagboto, tiwala at inaasahan. Pero kabaligtaran, alam ba niyo yung mobilization of public fund? Maling paggamit ng pondo. Plunder, pandarambong, panluloko sa pera ng Pilipino, na pera sa mga Pilipino na siyang may-ari ng pera. Graft in corruption, pagdanakaw sa kaban ng bayan. So grabe po ang kasalanan. Hindi ko sinabing guilty sila. Pero uulitin ko, alam ng mga politiko kung ano ang totoo. Kasi sa taas ng standard ng kailang pamumuhay, malalaking mga bahay, lahat ng luxury car, lahat ng exclusive na eskwelahan pinag-aaralan ng mga anak, lahat ng klaseng magandang lugar sa buong mundo ay kaya nilang mag-travel, tapos maliit ang sweldo. Saan kukunin yun? Ay bawal magnegosyo pag nasa gobyerno kasi conflict of interest. Kaya mahirap mang tukuyin, pero alam kong alam nila ang totoo. Guilty kayo ng mga abusado sa pera at kapangyarihan. Kaya ang akin pong sinasabi rito, sarili kong opinion, interpretation, dapat mag-resign ang mga under investigation o kinasuhan sa graft in corruption at plunder. Kung meron pa kayong kahihiyan. Isipin mo, ang kaso nyo pandarambong, ang kaso nyo maling paggamit ng pera. Tapos habang kayo iniimbestigahan at nakakulong o ikukulong, tuloy pa rin ang sweldo. Kasi ganyan po ang kalakalan. Ang mga elected hanggat hindi nag-resign, tuloy ang sweldo kahit nakakulong. Tuloy ang mga benepisyo. Ganyang kagarapal. Walang proteksyon ang mamamayan doon sa kailang pera. Pinagnakawan na, inabuso na, nung makulong at kinasuhan, pinapasweldo pa. Kaya ang panawagan ko, delikadesa. Total mayaman na kayo. Total marami naman kayong hanap buhay na iba. Ba't hindi naman nyo bitawan yung halagang kung magkaanong sweldo nyo, 300,000 plus allowance. Alam nyo, ang isang senador, kumikita yan ng mga more or less 2 milyon isang buwan. Sa dami ng mga allowance na mga yan. Isipin mo kung nakakulong, binibigyan mo 2 milyon isang buwan. Kaya naman sila nakakulong dahil sila'y suspect sa pagnanakaw. Di ba? Doble-doble yung pagyura, pang-aabuso, at paggastos ng mamamayan sa isang elected official. Wala talagang delikadesa. Alam mo sa Japan yung mga ganyan hindi pwede. So marami at mayamang bansa, hindi pwedeng ganyan. May delikadesa sila, nag-resign kahit chismis lang. Ito, patong-patong na yung ebidensya, testigo, nag-aakusa, kasapakat sa partihan, feeling nila gwapong-gwapo pa rin sila. Wala akong tinutukoy. Pero ang lahat ng mga politiko sa Senado, Kongreso, sa local at kung ano-ano man, kayo yun. Kung meron kayong delikadesa, magsipag-resign kayo. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Tuloy ang sweldo at allowance nyo, pero kayo pala ay nagnakaw at kayo pinagdududahang korap at abusado. Yun po yun. Yun yung basihan. Hindi ko sinabing guilty na kayo, karapatan nyo ipaglaban ang sarili nyo. Pero yung tiwala kung bakit kayo binoto ng taong bayan, walang-wala na yun. Sinira ninyo. Nasira na yun. Kaya again, delikadesa naman. Ayan.
Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Kaya nakita yung gupit ko, pasensya na ako kayo, talagang halos makalbo na. Ay summer na rito sa Pilipinas, mainit na. February pa lang, ay para talagang Marso na painit na ng painit dito sa Pilipinas, kasing init na mga balita. Pero hindi tayo nagpapadala sa emosyon. For education and information, lahat ng aking mga topic. Opinyon na merong pinanguhugutan, may pinanggagalingan. Ayun. Sandali. Isang issue pa. Grabe itong si Congressman Kiko Barsaga, walang kadala-dala. Sinuspindi na naman ang pangalawang pagkakataon, another 2 months, 60 days. So, 4 na buwan na yan. Hindi kasi nagbago. Yung unang suspension, sinabi sa kanya, magbago ka na. Pag hindi nagbago at tuloy-tuloy pa yung panlalait mo sa Kongreso, paninira mo sa kapwa mo, Congressman, baka masundan. Ginawa, hindi nga ho. Pati ba naman yung namatay na si Congressman Acop na retiradong general at matagal na congressman. Nilait-lait niya, ipatay na, walang kalaban-laban, di ba? Pati yung kanyang partido, kung ano mga pinagsabi. Talaga pong, at ito last na ako, naniniwala ako dyan. Ang kapangyarihan ng Ethics Committee, mag-warning, mangaral, magsuspindi, pero hanggang 2 lang. Nasuspindi na siya ng unang suspension, 2 months. Ngayon, 2 months ulit. Pag ito hindi pa nagbago, ganyan pa rin ang attitude at parang hindi congressman kung bumatiko sa kasamaan, wala sa lugar, tatanggalin na po yan. Kaya kayong mga taga 4th District ng Cavite, maganda kayo. Kumbinsihin nyo yung congressman yung magbago dahil pag hindi nagbago, mawawalan kayo ng kinatawan. Tutuluyan na yan sa sa susunod na aksyon ng Ethics Committee. Dahil nga ho, sobrang pasaway. Yan ang aking observation at opinion. Speaking of Ethics Committee, gumalaw na po ang Ethics Committee sa Senado. Lead by Chairman Senador J.B. Ejercito. Alam niyo kung anong ginawa? Nag-discuss na sila at ang inunang pinag-usapan ay yung posibleng maging reklamo kay Bato de la Rosa. Hindi pumapasok. Ang isang option ay tanggalin daw ang sweldo. Kasi naman mula November hindi na pumapasok hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang sweldo, isa pa ito. Ibang klase ito si Bato. Kasing tigas ng Bato ang paniniwala na siya walang maling ginagawa. Abay nagtatago at hindi nagtatrabaho pero tuloy ang sweldo. So ang sabi ng Ethics Committee, yun ang isang option. Tanggalin pansamantala yung kanyang sweldo. Huwag na hong option, gawin na po ninyo dahil pera ng taong bayan yan. Bigyan nyo ng proteksyon ang pera ng mamamayan. Hindi si Bato dapat bigyan ng proteksyon. Pag hindi pumasok, huwag pasweldohin. Kaya nga tama-tama yung panukala ni Congressman Marcos, no work, no pay. Kung nakita nyo, natakot na yata si Pulong Duterte, balita ako, pumasok na kakamakalawa. Nung mga balitang no work, no pay yung panukala ni Sandro Marcos, biglang dumating sa session hall ng Kongreso si Pulong Duterte na matagal ding hindi pumapasok. O nakita nyo na. Ayan ang mga nangyayari. Totoo yan walang fake news. Dito sa aking channel, bawal na bawal ang fake news. Ang nagsasabi lang ng fake news ang ginagawa natin, yun tinatamaan. Kasi ang katotohanan, talagang masakit. Ang totoo, mahirap tanggapin. Kaya ang laban dyan, ng mga tinatamaan, fake news daw ako at bayaran ako, sos meroset. Kabubuhan yan.